Magandang araw sa lahat. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang klasing sakit na pumapasok sa mga ating poultry farm at mga laying farm. Ito po ay ang infection laryngotracheitis or common natin tinatawag na ILT. Alam mo ba na ang isang sakit ay tahimik ito, paminsala, lalo na sa manok panabong at laying hens? Ito ay tinatawag na infection laryngotracheitis o mas kilala sa tawag na ILT. Isa itong matinding sakit sa pahinga na dulot ng herpes virus na umatake sa lalamunan o hanginang daan ng ating mga alagang manok. Dito siya sa larynx ng mga manok natin. Dito siya tumutubo at umatake. Mga palatandaan ng ILT, pag-ubo at pagbahay. Hirap sa paghinga, minsan ay nakakanga. May dugo sa plima o sipon. Namumula o namamaga ang mga mata. Biglang pagbaba ng produksyon ng itlog. At kung minsan, kamatayan. Ang virus ay sobrang nakakahawa. Lalo na pwedeng kumalat ito sa hangin, laway, sipon, pati na sa damit, sapatos at gamit ng tao. Ang isang manok na gumaling sa ILT ay maaring maging karir habang buhay. Kaya be it. Pagka ito ay nahawa na at naging magaling, kailangan na natin itong ikal. Or ay ihiwalay na ito sa ating poultry farm. Huwag na nating ibigay para hindi natin mag-spread yung sakit. Walang lunas ang ILT, pero maaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. May live at recombinant type. Sabi nga ng kahit na sinong pong doktor, prevention better than cure, or sino mang magmamanok na breeder, unahin talaga natin to. Marami mura yung bakuna pero mas mahal yung gamot, kaya mas unahin talaga natin bakunahan, lalo na lumalabas itong ILT sa tig-araw. Yung impact ba ng environment mainit, mahigpit na by security, bawal ang pasok-labas sa manukan. Dapat aware tayo dito. Sa natural na malaki yung gastos natin, kailangan higpitan na po natin, lalo na mayroon tayong range na mga sisiw, lalo na yung sa layer, masikip yun, dikit-dikit yung mga manok. Iwasan na talaga natin yung magpapasok ng kung katulad ng mga technician ng mga feeds, technician ng kung ano-ano, para iwas na rin po para pumasok, kasi sila palipat-lipat sila niyan to introduce their kahit na yung mga ahente ng gamot, kahit saang manuka yan pumupunta yan mga yan. Kaya kung meron tayong magbisita sila mismo, lalo na ito i-share ko na rin, kapag yung mga technician or ahente ng mga gamot or feeds, kailangan nasa bahay kayo mismo ng owner nung may-ari ng manukan. Diyan kumuyo muna magkonsulta sa kanila, mag-communicate, or either sa ibang place, para iwas na rin para sa spread nitong, sabi nga natin, yung ILT, kasi sumasama talaga ito sa mga hangin. Kaya nga sabi natin, damit, sapatos ng tao, or basta gamit ng mga tao, dumidikit yung virus. Regular na paglilinis as pag-disinfecta, yung sabi nga natin, linisin natin yung areas araw-araw. Magsunog tayo dyan ng kahit na, lalo na sa range or sa laying areas, talagang lilinisan natin. At pag-isolate ng bagong pasok na may sakit na manok. Yung sabi nga natin, para iwas tayo talaga pusoy, mag-small type of backyard or farm na kailangan may quarantine area tayo bago natin papasukin yung bagong manok na darating sa ating manukan. So sa panahon ngayon, ang kaalaman ay sandata. Ang sakit ng ILT parang multo, hindi mo agad makikita, pero kapag tinamaan ang iyong mga manok, maaring maubos ang pinaghirapan mo. Kaya nga sabi nga natin, unahin talaga natin monitoring para sa proteksyon. Protektahan ang iyong manok, iwas sa ILT, iwas perwisyo. Kung gusto mong maging impormasyon, huwag kalimutan nating mag-subscribe at mag-like sa ating comments at
karanasan mo sa manok. Ito ay ang aking karanasan lamang, base ito, hindi po tayo doktor, pero sa nakita kong information, or hindi naman to bago, pero kailangan i-spread po natin para awareness na rin sa kasamahan sa industriya. Salamat.